Sa gilid ng isang makipot na kalsada sa isang baryo sa Quezon, may isang batang naglalakad na tila pasan ng bigat ng buong mundo. Ang kanyang pangalan ay Nilo, 12 taong gulang, payat at maitim ang balat sa kakabilad sa araw. Ang kanyang tsinelas ay halos pudpud na at ang kanyang kamiseta ay kupas na kupas, tanda ng matagal ng paggamit. Maghapon na siyang naglalakad. Mula pa kaninang umaga ay wala pa siyang laman sa sikmura kundi tubig na ininom niya sa poso sa tabi ng palengke. Hindi siya sanay sa ganitong pagod pero wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang maghanap ng anumang pwedeng pagkakitaan. May sakit ang kanyang ina at siya na lamang ang maaasahan sa kanilang maliit na kubo sa dulo ng baryo. Habang naglalakad, ramdam ni Nilo ang panlalambot ng kanyang tuhod. Ang init ng araw ay tumatagos sa kanyang batok. Kumakalam ang kanyang tiyan na para bang may maliliit na hayop na nag-aaway sa loob nito. Kaunti pa, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan. Sa gilid ng lumang bukirin, may nakatayong malaking puno ng santol. Matanda na, makapal ang katawan at malalapad ang mga sanga na tila yumayakap sa hangin. Sa ilalim nito ay may malamig na lilim. Doon napadpad si Nilo. Dahan-dahan siyang naupo sa ugat ng puno, saka sumandal. Pumikit siya sandali, pilit pinapakalma ang hilo. Amoy niya ang lupa, mamasa-masa, at may halong amoy ng nahulog na dahon ng santol. Mabuti pa, magpahinga muna ako, mahina niyang sabi. Ilang sandali pa ay napayuko ang kanyang ulo. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Sa kanyang panaginip, tila may malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Unti-unti siyang nagmulat. Akala niya ay gabi na, ngunit maliwanag pa rin ang paligid. Ngunit may kakaiba. Parang mas presko ang hangin, mas tahimik, mas buhay. At doon niya ito nakita. Sa ibabaw ng isang nakausling ugat ng santol, may isang maliit na nilalang na nakatayo. Halos kasing laki lamang ito ng palad. Kayumanggi ang balat, may suot na tila dahong tinahitahi at may buhok na parang pinong hibla ng damo. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Diyos ko! Napabulong siya. Ngunit ang nilalang ay hindi nakakatakot. Sa halip, nakangiti ito. Isang maamo at mabait na ngiti. Gutom ka, sabi ng maliit na nilalang sa malambing na tinig. Napaurong si Nilo ng kaunti. Kinabahan siya, pero mas nangingibabaw ang kanyang pagkamangha. Ikaw po ba ay duwende? Nauutal niyang tanong. Tumango ang maliit na nilalang. Ako si Lunti, sabi nito. Tagabantay ng punong ito. Hindi agad nakapagsalita si Nilo. Sa buong buhay niya, kwento lang ng matatanda ang tungkol sa mga duwende. Akala niya ay panakot lang iyon sa mga bata. Pero ngayon, nasa harap niya ang isa. Napahawak siya sa tiyan nang muling kumalam iyon. Napansin iyon ni Lonti. Hindi na ito nagsalita pa. Sa isang kisap mata, may lumitaw na maliit na dahong nakatiklop sa harap ni Nilo. Nang mabuksan iyon ng bata, napasinghap siya. May laman iyong 2 pirasong mainit-init na suman at isang maliit na hiwa ng manggang hinog. Napuno ng tubig ang mga mata ni Nilo. Hindi ko po kayang bayaran ito, agad niyang sabi, halos pabulong. Ngumiti si Lunti. Hindi lahat ng kabutihan ay may kapalit, sagot nito. Hindi na nakapagpigil si Nilo. Dahan-dahan niyang kinuha ang suman at kumain. Sa unang subo pa lang ay para bang nabuhayan ang kanyang buong katawan. Hindi niya namalayang napabilis ang kanyang pagkain, ngunit pilit pa rin niyang pinipigil ang sarili na magmukhang sakim. Tahimik lang na nakatingin si Lunti sa kanya. Pagkatapos kumain, napansin ni Nilo ang isang maliit na bumbong na nakapatong sa tabi ng dahon. Ano po ito? Tanong niya. Tubig, sagot ng duwende. Pero hindi pangkaraniwan. Uminom si Nilo. Pagdampi pa lang ng tubig sa kanyang lalamunan
ay parang may malamig na liwanag na dumaloy sa kanyang katawan. Nawala ang hilo, nawala ang panlalambot ng kanyang tuhod. Para bang nakatulog siya ng mahimbing sa loob ng ilang oras. Napatingin siya kay Lunti, punong-puno ng pagtataka at pasasalamat. Bakit niyo po ako tinutulungan? Mahina niyang tanong. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Matagal na kitang nakikita, sabi ni Lunti. Hindi ka nagnanakaw, hindi ka nanlalamang. Kahit gutom ka, marunong kang magtiis. Napayuko si Nilo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Umihip ang hangin at marahang kumaluskos ang mga dahon ng santol sa itaas nila. Kung papayag ka, dugtong ni Lunti, maaari kitang tulungan, hindi lang ngayon. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Nilo. Sa kanyang mga mata ay may halong pag-asa at pag-aalinlangan. Doon nagsimulang magbago ang tahimik na buhay ng batang dati walang-wala kundi pagod at gutom. Kinabukasan, maagang nagising si Nilo sa loob ng kanilang maliit na kubo na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Saglit siyang napatitig sa kisame habang inaalala ang nangyari noong nakaraang hapon. Ang puno ng santol, ang maliit na nilalang, ang pagkain, ang malamig na tubig, parang panaginip. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang katawan, ramdam pa rin niya ang kakaibang sigla na matagal na niyang hindi naranasan. Karaniwan, pagising pa lang ay mabigat na ang kanyang pakiramdam. Ngunit ngayon, magaan ang kanyang dibdib at malinaw ang kanyang isip. Mula sa papag sa tabi, umubo ang kanyang ina. Agad na napalingon si Nilo. Lumapit siya at marahang hinaplos ang likod nito. Ma, gising na po kayo? Mahina niyang tanong. Maputla ang mukha ng kanyang ina, ngunit pinilit nitong ngumiti. Oo, anak. Nakatulog ka ba ng maayos? Tumango si Nilo, ngunit may kung anong gumalaw sa kanyang dibdib. Hindi niya masabi sa kanyang ina ang tungkol sa duwende. Hindi pa niya alam kung totoo ba iyon o kung maiintindihan ba ito ng matanda. Aalis muna po ako mamaya, sabi niya. Maghahanap lang ako ng pwede nating pagkakitaan. Mahinang tumango ang kanyang ina. Sanay na ito sa ganoong mga salita. Pagkatapos magigib ng tubig at maglinis ng kaunti sa paligid ng kubo, muling tinahak ni Nilo ang daan palabas ng baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang mapalingon sa direksyon ng lumang bukirin, sa puno ng santol. Hindi niya namalayang doon na pala siya naglalakad. Habang papalapit siya, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niya, kung may makikita ba siya o wala. Tahimik ang paligid. Huminto siya sa mismong ilalim ng malaking puno. Kumaluskos ang mga dahon sa itaas, dulot ng mahinang hangin. Walang kakaiba sa unang tingin. Lunti? Mahina niyang tawag, halos nahihiya. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, may marahang galaw sa nakausling ugat ng puno. At unti-unting lumitaw ang maliit na anyo. Ngumiti si Lunti, tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Bumalik ka, sabi ng duwende sa malambing na tinig. Hindi napigilan ni Nilo ang mapangiti, bagaman may hiya pa rin sa kanyang mukha. Akala ko po, baka nanaginip lang ako kahapon, umiling si Lunti. Hindi pa naginip ang kabutihan. Napakamot sa batok si Nilo, hindi pa rin siya sanay na may kausap na ganitong nilalang. Saglit na natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay naglakas loob si Nilo. Kahapon po, sabi ninyo, pwede ninyo akong tulungan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot si Lunti. Sa halip, umakyat ito sa isang maliit na sanga at naupo ron, tila nag-iisip. Hindi kita bibigyan ng kayamanan, marahan nitong sabi, pero bibigyan kita ng pagkakataon. Napakunot ang noo ni Nilo. Sa isang kisap mata,
May lumitaw na maliit na sisidlang kawayan sa tabi ng duwende. Kasinlaki lamang iyon ng palad ni Nilo. Ang tubig na ito, sabi ni Lunti, ay hindi nauubos hanggat ginagamit sa tama. Maingat na lumapit si Nilo at kinuha ang sisidlan. Magaan lang ito, ngunit may kakaibang lamig na kumakapit sa kanyang palad. Para saan po ito? Tanong niya. Kapag ikaw ay tunay na pagod o ang isang taong tutulungan mo ay nangangailangan ng lakas, paliwanag ni Lunti, isang patak lang ang kailangan. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Ibig sabihin, pwede ko pong gamitin sa nanay ko? Ngumiti ang duwende, ngunit naging seryoso ang kanyang mga mata. Pwede, sagot nito. Pero tandaan mo, ang tubig ay para sa pagtulong, hindi para sa pansariling pag-iimbak ng yaman. Mabilis na tumango si Nilo. Opo, hindi ko po aabusuhin. Tahimik na pinagmasdan siya ni Lunti, na para bang sinusukat ang bigat ng kanyang pangako. Maya-maya muling nagsalita ang duwende. May isa pa, sabi nito. Napatingin si Nilo. Habang tumatagal, dugtong ni Lunti, may mga taong makakapansin sa pagbabago sa iyo. Bahagyang kinabahan si Nilo. Masama po ba iyon? Hindi agad sumagot ang duwende. Umihip ang hangin at marahang nalaglag ang isang hinog na santol mula sa itaas. Sapagkat mahina nitong sabi, hindi lahat ng tao ay natutuwa sa kabutihang hindi nila maunawaan. Napalunok si Nilo. Hindi niya palubos na iintindihan ang babala, ngunit may malamig ng gumapang sa kanyang batok. At sa unang pagkakataon, naisip niyang ang regalong hawak niya ay maaaring hindi lang biyaya, kundi simula rin ng isang pagsubok. Hindi agad umuwi si Nilo. Matagal siyang nanatili sa ilalim ng puno ng santol, hawak ang maliit na sisidlang kawayan na tila mas mahalaga pa sa anumang bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Paulit-ulit niyang inaalala ang sinabi ni Lunti, ang tubig ay hindi nauubos hanggat ginagamit sa tama. Pero ano nga ba ang tama? Habang naglalakad pa uwi, mahigpit niyang niyakap ang sisidlan sa kanyang dibdib para bang baka bigla itong mawala. Ang daan ay maputik dahil sa ambon kagabi at ang paligid ay tahimik maliban sa huni ng mga ibon at lagitik ng tuyong dahon sa ilalim ng kanyang paa. Pagdating niya sa kanilang kubo, nadatnan niya ang kanyang ina na nakahiga pa rin sa papag. Mas maputla ito kaysa kahapon. Biglang bumigat ang dibdib ni Nilo. Marahan niyang tawag. Nagmulat ng mata ang matanda at pilit nang umiti. Nakabalik ka na, anak? Lumapit si Nilo at naupo sa tabi nito. Saglit siyang nagatubili, saka dahan-dahang inilabas ang maliit na sisidlan. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin niya. Pero naalala niya ang sinabi ni Lunti. Isang patak lang ang kailangan. Maingat niyang binuksan ang sisidlan. Sa loob ay may malinaw na tubig na tila may bahagyang kislap kapag tinamaan ng liwanag mula sa siwang ng dingding. Kinabahan siya. Painumin ko po kayo. Mahina niyang sabi. Hindi na nagtanong ang kanyang ina. Sanay na itong magtiwala sa anak. Maingat na nagpatak si Nilo ng isang patak sa lumang basong may kaunting tubig, saka ito inalalay sa kanyang ina. Ilang saglit na katahimikan ang lumipas habang umiinom ang matanda. Pagkatapos, napapikit ang kanyang ina, na para bang may dumaan na malamig na hangin sa kanyang katawan. Napatuwid ito ng kaunti sa pagkakahiga. Napamulagat si Nilo. Kabadong tawag niya. Dahan-dahang nagmulat ang matanda. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, may bahagyang kulay ang pisngi nito. Parang bulong nito. Tila nagtataka. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Napahawak si Nilo sa bibig niya, halos hindi makapaniwala. Hindi ito milagro na parang sa kwento. Hindi biglang gumaling ang kanyang ina. Ngunit malinaw ang pagbabago. Mas malalim ang hinga nito.
hindi na ganoon kabigat ang ubo. At sapat na iyon para mangilid ang luha sa mga mata ng bata. "Salamat po," pabulong niyang sabi. Kahit hindi naroon si Lunti. Mula noon nagbago ang takbo ng mga araw ni Nilo. Tuwing umaga, nagtatrabaho pa rin siya. Nag-iigib, nagbubuhat, at minsan ay tumutulong sa palengke kapalit ng barya o tirang pagkain. Ngunit tuwing gabi, maingat siyang nagbibigay ng isang patak ng mahiwagang tubig sa kanyang ina. Hindi sobra. Hindi kulang. Eksaktong isa lang. At unti-unti, araw-araw, napapansin niya ang pagbabago. Mas nakakatayo na ang kanyang ina. Mas nakakangiti. Mas nakakakain. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong iyon, may iba ring nakapansin. Isang hapon, habang nagbubuhat si Nilo ng sako ng kamote sa likod ng tindahan ni Aling Sela, may dalawang lalaking nakamasid mula sa kabilang kalsada. Isa roon ay si Mang Rusto, isang lalaking kilala sa baryo na mahilig makialam sa buhay ng iba. Makitid ang mga mata nito at laging may bahid ng pagdududa ang tingin. Hindi ba't yan yung anak ni Aling Pasing? Bulong nito sa kasama. Tumango ang isa. Matagal na tinitigan ni Mang Rusto si Nilo habang binubuhat ng bata ang mabigat na sako na tila mas magaan para rito kaysa dati. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata. Mahina niyang sabi. Sa kabilang dako, walang kamalay-malay si Nilo na may mga matang nagsisimula ng magmasid sa kanya. Mga matang hindi kasing bait ng duwendeng naging kaibigan niya. At sa unang pagkakataon mula nang matanggap niya ang mahiwagang tubig, may paparating na panganib na hindi kayang gamutin ng kahit isang patak lamang. Lumipas ang ilang araw na tila mas magaan ang paghinga ni Nilo. Sa bawat umaga, mas nagiging maayos ang lagay ng kanyang ina. Nakakaupo na ito ng mas matagal at paminsan-minsan ay nakakatulong pa sa pag-aayos ng kanilang munting kubo. Para kay Nilo, iyon ay parang unti-unting pagsikat ng araw matapos ang mahabang gabi. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang babala ni Lunti. Hindi lahat ng tao ay natutuwa sa kabutihang hindi nila maunawaan. Isang hapon, habang pauwi si Nilo mula sa palengke, dala ang kaunting gulay na ibinigay ni Aling Sela, napansin niyang may nakasunod sa kanya. Mahina lang ang yabag, pero sanay na ang kanyang pandinig sa katahimikan ng baryo. Hindi siya agad lumingon. Pagdating sa liko malapit sa lumang bukirin, saka siya marahang sumulyap. Si Mang Rusto. Kunwari naglalakad lang ito, pero halatang halata ang pagmamasid. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Nilo. Naalala niya ang seryosong mukha ng duwendeng si Lunti. Hindi siya tumakbo. Sa halip, naglakad lang siya ng diretsyo hanggang makarating sa kanilang kubo. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Kinagabihan, habang natutulog ang kanyang ina, tahimik na inilabas ni Nilo ang maliit na sisidlang kawayan. Tinitigan niya ito sa mahinang liwanag ng lampara. "Lunti," mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung maririnig siya ng duwende. Pero kinabukasan, muli siyang bumalik sa puno ng santol. Tahimik ang paligid nang dumating siya. Ilang sandali siyang naghintay sa ilalim ng puno hanggang sa marahang kumaluskos ang mga dahon. Unti-unting lumitaw si Lunti. "May bumabagabag sa iyo," agad nitong sabi. Napayuko si Nilo. "May nakamasid po sa akin." Hindi na nagtanong pa ang duwende. Sa halip, tumingin ito sa malayo na para bang may nakikita itong hindi kayang makita ng karaniwang mata. Ang taong iyon, marahan nitong sabi, ay puno ng pagdududa. Napakagatlabi si Nilo. "Masama po ba siya?" "Hindi pa," sagot ni Lunti. Pero ang pagdududa, kapag pinabayaan, nagiging kasakiman. Natahimik si Nilo. Mahigpit niyang hinawakan ang sisidlan. "Ano po ang dapat kong gawin?" Sandaling nag-isip si Lunti bago sumagot. "Magpatuloy ka lang sa tama," sabi nito.
Huwag kang magpapakita ng kakaiba sa harap ng iba. At higit sa lahat, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Nilo. Huwag mong ipapaalam kanino man ang tungkol sa tubig. Mabilis na tumango si Nilo. Opo, pangako po. Ngunit habang nagsasalita sila, may ibang pares ng mata ang nakasilip mula sa likod ng matataas na damo sa di kalayuan. Si Mang Rusto. Hindi niya naririnig ang usapan, pero malinaw niyang nakita ang bata, mag-isang nakikipag-usap sa walang tao. At sa kanyang makitid na mga mata, unti-unting nabuo ang isang mapanganib na hinala. Kinagabihan, habang payapang natutulog si Nilo sa tabi ng kanyang ina, may isang taong tahimik na nakatayo sa labas ng kanilang kubo. At sa unang pagkakataon, ang maliit na sisidlang kawayan ay hindi na lamang lihim na pag-asa, kundi isang lihim na nagsisimula ng habulin ng iba. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Nilo. Hindi siya sigurado kung bakit, pero may kakaibang kaba sa kanyang dibdib, parang may nagbabantang hindi niya maipaliwanag. Tahimik ang paligid ng kanilang kubo, ngunit pakiramdam niya ay may nagmamasid. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang ina. Lumapit siya sa maliit na bintana na yari sa kawayan at sumilip sa labas. Wala. Tanging hamog sa damuhan at maputlang liwanag ng umaga ang kanyang nakita. Napabuntong hininga siya, ngunit hindi tuluyang nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos maghanda ng kaunting lugaw para sa kanyang ina, lumabas si Nilo upang maghanap ng pagkakakitaan sa baryo. Ngunit sa buong maghapon, pakiramdam niya ay may matang nakasunod sa bawat galaw niya. Sa palengke, sa poso, sa makipot na daan pauwi. Hindi niya makita kung sino, pero ramdam niya. Pagsapit ng hapon, hindi na niya napigilan ang sarili. Dumiretso siya sa lumang bukirin, sa puno ng santol. Pagdating niya roon, agad siyang naupo sa ilalim ng makapal na ugat. Lunti, mahina niyang tawag. Hindi siya pinaghintay. Mula sa likod ng isang nakausling bahagi ng puno, marahang lumitaw ang maliit na duwende. Ngunit ngayon, mas seryoso ang mukha nito kaysa dati. Alam ko kung bakit ka nandito, sabi ni Lunti. Napayuko si Nilo. Pakiramdam ko po, sinusundan ako. Tumango ang duwende. Hindi ka nagkakamali. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Nilo. Si Mang Rusto po ba? Kabadong tanong niya. Hindi agad sumagot si Lunti. Sa halip, tumingin ito sa direksyon ng baryo na para bang may nakikita itong hindi kayang makita ng bata. Ang taong iyon, marahil nitong sabi, ay nagsisimula ng maghanap ng sagot. Mahigpit na napahawak si Nilo sa kanyang tuhod. Ano po ang gagawin ko? Lumapit si Lunti at tumalon pababa sa ugat hanggang sa halos magkatapat na ang kanilang mga mata. Panatilihin mong simple ang iyong buhay, sabi nito. Huwag kang magpakita ng lakas na ikagugulat ng iba. Tumango si Nilo, ngunit may takot pa rin sa kanyang dibdib. Napansin iyon ng duwende. Maya-maya, marahang iniabot ni Lunti ang isang maliit na bagay. Isang butil ng santol, ngunit kakaiba ang anyo. Bahagya itong kumikislap na parang may nakatagong liwanag sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Ano po ito? Hindi ito sandata, paliwanag ni Lunti. Pero makakatulong ito sa iyo kapag may masamang intensyon na lumapit. Maingat itong kinuha ni Nilo. Paano ko po gagamitin? Dalhin mo lang palagi, sagot ng duwende. Kapag may taong may balak na masama habang hawak mo ito, mararamdaman mong iinit ang butil. Napahigpit ang hawak ni Nilo. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Lunti, mahina niyang sabi, mapapahamak po ba kami ni nanay? Saglit na natahimik ang duwende. Pagkatapos ay marahan itong ngumiti, ngunit may bahid ng pag-aalala sa mga mata nito. Hanggat nananatili kang mabuti,
Sabi nito, may mga bagay na magbabantay sa iyo. Ngunit hindi nito sinabi na may mga pagsubok na hindi maiiwasan. Pag-uwi ni Nilo ng gabing iyon, sinunod niya ang bilin. Itinago niya ang kumikislap na butil sa maliit na bulsa ng kanyang kupas na shorts. Tahimik ang gabi. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang kubo, biglang uminit ang butil sa kanyang bulsa. Napahinto si Nilo. Unti-unti siyang napalingon sa dilim sa gilid ng kanilang bakuran. At doon, sa ilalim ng anino ng punong bayabas, may isang taong nakatayo, nagmamasid. Hindi gumagalaw. Si Mang Rusto. Napatigil si Nilo sa kanyang kinatatayuan. Parang nanigas ang kanyang mga paa sa lupa habang patuloy na umiinit ang maliit na butil sa loob ng kanyang bulsa. Hindi na niya kailangang manghula. Tama ang sinabi ni Lunti. May masamang balak ang taong iyon. Sa ilalim ng punong bayabas, hindi gumagalaw si Mang Rusto. Ngunit kahit sa dilim, ramdam ni Nilo ang matalim na titig nito. Mapanuri, mapagduda, at tila may hinahanap na lihim. Pinilit ni Nilo na maging kalmado. Huminga siya ng malalim, saka nagkunwaring walang napansin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pintuan ng kanilang kubo, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa may hagdan, saka lang nagsalita si Mang Rusto. Gabing-gabi ka na umuuwi, iho. Napapikit sandali si Nilo bago lumingon. Pinilit niyang ngumiti ng magalang. Opo, Mang Rusto, galing lang po sa pagtulong sa palengke. Hindi agad sumagot ang matanda. Lumapit ito ng ilang hakbang, sapat para mas malinaw ang mukha nito sa liwanag na tumatagas mula sa loob ng kubo. May kakaibang ngiti sa labi nito. Masipag ka talagang bata, sabi nito. Pero may napapansin ako sa iyo nitong mga nakaraang araw. Napahigpit ang hawak ni Nilo sa laylayan ng kanyang damit. Ano po yon? Saglit na tumahimik si Mang Rusto, na para bang sinusukat ang reaksyon ng bata. Parang mas lumakas ka, marahan itong sabi. At ang nanay mo, sabi ng mga kapitbahay, gumaganda raw ang lagay. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ni Nilo. Ngunit naalala niya ang bilin ni Lunti. Panatilihing simple ang buhay. Siguro po dahil mas nakakakain na kami, sagot niya. Pilit na normal ang boses. Minsan po may natitira sa palengke na binibigay sa amin. Matagal siyang tinitigan ni Mang Rusto. Napakabagal ng mga segundo. Pagkatapos ay bahagyang tumango ang matanda, ngunit hindi tuluyang nawala ang pagdududa sa mga mata nito. Ganun ba? Sabi nito. Hindi na ito nagtagal pa. Marahan itong tumalikod at naglakad palayo sa dilim ng daan. Ngunit bago tuluyang mawala sa paningin, huminto ito sandali at bahagyang lumingon. Isang tinging nagpaiwas ng hininga kay Nilo. Nang tuluyan nang mawala si Mang Rusto, saka lang napaluhod si Nilo sa may pintuan ng kubo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang kinuha ang butil mula sa bulsa. Mainit pa rin ito. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang panganib. Kinagabihan, matapos mapainom ang kanyang ina ng isang patak ng mahiwagang tubig, matagal na hindi nakatulog si Nilo. Nakahiga siya sa sahig, nakatitig sa kisame habang paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang mga mata ni Mang Rusto. May kutob siyang hindi basta-basta titigil ang matanda. At tama nga siya. Kinabukasan, habang nasa poso si Nilo upang mag-igib, may narinig siyang bulungan mula sa likod ng tindahan. Hindi niya sinasadyang marinig, pero malinaw. Binabantayan ko yang batang yan, boses ni Mang Rusto. Nanlamig ang likod ni Nilo. May isa pang boses na sumagot, mahina ngunit interesado. Bakit? Ano bang meron sa kanya? Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay marahang sinabi ni Mang Rusto ang mga salitang nagpatigil sa paghinga ni Nilo. May tinatago yan. At malalaman ko kung ano. Buong araw na hindi mapakali si Nilo.
Kahit abala siya sa pagbubuhat sa palengke at pag-iigib sa poso, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang narinig na bulong ni Mang Rusto. Hindi iyon basta hinala lamang, may balak ang matanda at higit sa lahat, determinado ito. Pag-uwi niya ng hapon, nadatnan niyang nakaupo na sa labas ng kubo ang kanyang ina. May hawak itong maliit na walis at marahang naglilinis ng bakuran. Napangiti si Nilo. "Ma, huwag po kayong masyadong napapagod," agad niyang sabi habang lumalapit. Ngumiti ang matanda, mas may sigla na kaysa dati. "Ayos lang ako, anak. Tingnan mo nga, nakakatayo na ako ng mas matagal." Saglit na gumaan ang dibdib ni Nilo. Unti-unti ngang umepekto ang mahiwagang tubig, hindi biglaan, hindi himala na parang sa kwento, kundi dahan-dahang paggaling na parang tunay na buhay. Ngunit kasabay ng ginhawa, mas lalo ring bumibigat ang kanyang pangamba. Kinagabihan, matapos makatulog ang kanyang ina, tahimik na lumabas si Nilo ng kubo. Diretso siya sa lumang bukirin, sa puno ng santol. Pagdating niya, hindi na niya kinailangang tumawag. Para bang inaasahan na siya ni Lunti. Marahang lumitaw ang duwende mula sa likod ng ugat, seryoso ang mukha. "May bago kang nalaman," sabi nito. Tumango si Nilo. "Narinig ko po si Mang Rusto. Binabantayan niya ako." Tahimik na nakinig si Lunti. "May kasama pa po siyang kausap," dugtong ni Nilo, halos pabulong. "Gusto niyang malaman kung ano ang tinatago ko." Saglit na natahimik ang paligid, kahit ang hangin ay tila humina. Pagkatapos ay marahang napabuntong hininga si Lunti. "Mas mabilis siyang kumilos kaysa inaasahan ko," sabi nito. Kinabahan si Nilo. Ano po ang mangyayari? Lumapit ang duwende at tumalon pababa sa ugat. "Simula ngayon," sabi nito, "mas magiging maingat ka." Mula sa likod nito, may inilabas si Lunti na isang manipis na hibla. Parang sinulid na gawa sa pinong hibla ng dahon at liwanag. Iniabot niya ito kay Nilo. Maingat itong kinuha ng bata. "Para saan po ito?" "Isuot mo sa iyong pulso," paliwanag ni Lunti. "Habang suot mo ito, mas mahirap kang mapansin ng taong may masamang hangarin." Nanlaki ang mga mata ni Nilo. "Parang nagtatago po ako?" Bahagyang ngumiti ang duwende. "Hindi pagtatago, pag-iingat." Dahan-dahang itinali ni Nilo ang hibla sa kanyang pulso. Halos hindi ito makita, parang ordinaryong sinulid lamang. Ngunit pagdikit nito sa balat niya, may malamig na pakiramdam na dumaloy sa kanyang braso. Napabuntong hininga siya. "Lunti!" Mahina niyang sabi. "Hanggang kailan po ito?" Saglit na nag-isip ang duwende bago sumagot. Hanggang may taong naghahanap ng hindi para sa kanya. Hindi na nagtanong pa si Nilo. Nang gabing iyon, mas maingat siyang kumilos, mas tahimik, mas mapagmasid. At sa mga sumunod na araw, napansin nga niya ang kakaibang pagbabago. Minsan, napapadaan si Mang Rusto sa tabi niya. Pero hindi na siya gaanong pinagtutuunan ng pansin. Para bang may kung anong lumalabo sa pagtingin ng matanda sa kanya. Ngunit hindi tuluyang nawala ang panganib. Isang maulap na hapon, habang nasa palengke si Nilo, biglang may lalaking dumating sa pwesto ni Aling Sela. Hindi taga-baryo. Matangkad. Maitim ang suot at matalim ang mga mata. Tahimik lang itong nakatayo sa di kalayuan, nakatingin kay Nilo. At sa unang pagkakataon mula nang isuot niya ang mahiwagang hibla, bahagyang uminit ang butil ng santol sa kanyang bulsa. Naramdaman agad ni Nilo ang init sa kanyang bulsa. Hindi iyon kasing tindi ng unang beses na nakita niya si Mang Rusto, ngunit sapat upang manikip ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang napatingin sa di kalayuan, doon sa lalaking kanina pa nakatayo malapit sa pwesto ni Aling Sela. Hindi nga ito taga-baryo. Malinis ang damit ngunit may kung anong mabigat sa tindig nito.
Hindi ito bumibili. Hindi rin ito nakikipag-usap. Nakatingin lamang kay Nilo. Agad na ibinaba ni Nilo ang sakong hawak niya at nagkunwaring abala sa pagsasaayos ng mga gulay. Pinilit niyang maging normal ang kilos gaya ng itinuro ni Lunti. Huwag magpakita ng kakaiba. Maya-maya nagsalita si Aling Sela habang nag-aayos ng bayong. "Oy Nilo, pakidala nga itong supot ng kamatis sa kabila," utos nito. "Opo," mabilis na sagot ng bata. Agad niyang kinuha ang supot at naglakad palayo sa pwesto. Ngunit ramdam niya, sumunod sa kanya ang tingin ng estranghero. Pagliko niya sa mas makipot na bahagi ng palengke, saka lang siya bahagyang napahinga. Ngunit hindi nagtagal ang ginhawa. May anino na humarang sa daraanan niya. Napatigil si Nilo. Ang estranghero. Hindi ito ngumiti. Hindi rin galit ang muka. Ngunit ang mga mata nito ay masyadong mapanuri. "Isa ka ba sa mga taga rito?" tanong ng lalaki sa mababang boses. Pinilit ni Nilo na maging magalang. "Opo." "Taga rito ka na ba matagal?" sunod na tanong. "Opo." Sandaling katahimikan. Napansin ni Nilo na parang may hinahanap ang mga mata ng lalaki. Hindi sa paligid, kundi sa kanya mismo. Biglang uminit ng kaunti ang butil sa kanyang bulsa. Napakagatlabi si Nilo. "Masipag ka raw na bata," sabi ng estranghero. "Napapansin ka ng mga tao. Hindi niya alam kung papuri iyon o babala." Tumutulong lang po ako," sagot niya, pilit na kalmado. Matagal siyang tinitigan ng lalaki. Pagkatapos ay bahagyang tumango ito. "Maganda yan," sabi nito. "Ipagpatuloy mo lang." Hindi na ito nagsalita pa. Marahan itong tumabi at pinadaan si Nilo. Ngunit habang naglalakad palayo ang bata, malinaw niyang naramdaman. Hindi pa tapos ang pagtingin ng estranghero sa kanya. Kinagabihan, halos tumakbo si Nilo papunta sa puno ng santol. Pagdating niya roon, agad siyang napaupo sa ugat. "Lunti." Mahina ngunit nagmamadaling tawag niya. Hindi siya pinaghintay. Lumabas ang duwende. Ngunit ngayon, mas mabigat ang ekspresyon nito. "Nakita ka na niya," sabi agad ni Lunti. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Kilala niyo po siya?" Tumango ang duwende. Hindi siya basta mausisa lang. Marahan itong paliwanag. May mga taong naglalakbay para maghanap ng mga bagay na hindi nila dapat pakialaman. Nanlamig ang mga kamay ni Nilo. "Kasama po ba siya ni Mang Rusto?" "Hindi," sagot ni Lunti. Pero maaaring ginising ng pagdududa ni Mang Rusto ang atensyon niya. Tahimik ang bata. Mas mabigat ito kaysa inaakala niya. Maya-maya, nagsalita muli ang duwende. "Makinig kang mabuti, Nilo," sabi nito. "Simula ngayon, huwag na huwag mong ilalabas ang sisidlan ng tubig sa harap ng kahit sino." "Opo," agad na tugon ng bata. "At kung sakaling..." Saglit na huminto si Lunti. "Kung sakaling subukan kanilang sundan, bumalik ka agad dito." Mahigpit na tumango si Nilo. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may marahang kaluskos sa likod ng matataas na damo. Sabay na palingon ang dalawa. Sa dilim ng bukirin, may aninong gumalaw. At sa unang pagkakataon, ang kumikislap na butil sa bulsa ni Nilo ay uminit ng mas matindi kaysa dati. Nanigas si Nilo. Ang init ng butil sa kanyang bulsa ay halos sumunog sa kanyang balat. Hindi na ito babala lamang. Malinaw na may taong may masamang intensyon na napakalapit. Dahan-dahang napahawak si Lunti sa gilid ng ugat ng santol. Seryoso ang mga mata. "Huwag kang kikilos ng bigla," pabulong nitong sabi. Pinilit ni Nilo na kontrolin ang kanyang paghinga. Nakatingin siya sa direksyon ng matataas na damo kung saan may gumalaw na anino. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, may lalaking lumabas mula sa dilim.
si Mang Rusto. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran nito ay ang estrangherong lalaki mula sa palengke. Tahimik, matalimang tingin, at tila mas handa kaysa dati. Nanlalamig ang mga palad ni Nilo. Akala ko na nga ba, sabi ni Mang Rusto, may bahid ng tagumpay sa boses. May kinakausap kang kung ano dito sa bukirin. Napaatras si Nilo ng kalahating hakbang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin niya ang kakaiba. Hindi nakatingin si Mang Rusto kay Lunti. Diretso lamang ang tingin nito kay Nilo. Unti-unting naunawaan ng bata. Hindi nila nakikita ang duwende. Marahang lumapit ang estrangherong lalaki, ngunit nanatiling kalmado ang mukha nito. "Magandang gabi, iho," sabi nito. Walang sumagot si Nilo. "Kanina pa kita inoobserbahan," dugtong ng lalaki. "May kakaiba sa'yo." Uminit lalo ang butil sa bulsa ni Nilo. Sa gilid ng kanyang paningin, bahagyang gumalaw si Lunti at marahang umiling, babala na huwag magsalita ng kung ano. Nilunok ni Nilo ang kaba. "Wala po akong tinatago," sabi niya, pilit na matatag ang boses. Bahagyang ngumiti ang estranghero. "Talaga ba?" Tahimik ang paligid, kahit ang hangin ay tila huminto. Si Mang Rusto naman ay paikot-ikot ang tingin sa paligid, halatang naguguluhan. "Kanina pa siya may kinakausap dito," reklamo nito. "Sigurado ako." Hindi ito pinansin ng estranghero. Ang buong atensyon nito ay nasa bata. Biglang gumawa ng isang hakbang palapit ang lalaki. At sa sandaling iyon, marahang tumalon si Lunti pababa mula sa ugat, mabilis ngunit tahimik. May binulong itong hindi narinig ni Nilo. Sa susunod na iglap, may malamig na hangin na umikot sa paligid ng puno ng santol. Napakunot ang noo ng estranghero. Huminto ito. Bulong nito, tila may naramdaman. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Nilo. Muling nagsalita si Mang Rusto, medyo kinakabahan na. "Ano bang tinitingnan mo?" Hindi agad sumagot ang lalaki. Matagal itong nakatitig kay Nilo. Parang sinusubukang basahin ang hindi nakikita. Pagkatapos, dahan-dahan itong umatras. "Hindi pa ngayon," mahina nitong sabi. Napatingin si Mang Rusto sa kanya. "Ha? Anong ibig mong..." "Umalis na tayo," putol ng estranghero. May halong inis at kalituhan sa mukha ni Mang Rusto, pero sumunod din ito. Habang papalayo ang dalawa sa dilim ng bukirin, saka lang napahinga ng malalim si Nilo. Nanginginig ang kanyang tuhod. Lumapit si Lunti sa kanya, mas seryoso kaysa dati. "Mas mapanganib siya kaysa sa inaakala ko," marahan nitong sabi. Napalingon si Nilo. Sino po siya? Saglit na natahimik ang duwende. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang nagpatindi sa kaba ng bata. Isa siyang taong marunong maghanap ng hiwaga. Hindi agad nakapagsalita si Nilo. Ang mga salita ni Lunti ay tila dumikit sa kanyang dibdib. Isa siyang taong marunong maghanap ng hiwaga. Ibig sabihin, hindi lang basta mausisa ang estranghero, may alam ito. At mas masama, baka mas marami itong alam kaysa sa inaakala nila. Tahimik ang bukirin. Marahang kumaluskos ang mga dahon ng santol sa itaas nila, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi iyon nakakapagpakalma. "Lunti," mahina niyang tanong, "mapapahamak po ba kami?" Tinitigan siya ng duwende ng matagal bago sumagot. "Hindi pa," sabi nito. "Pero mas malapit na tayo sa panganib." Napayuko si Nilo, mahigpit ang hawak sa bulsa kung saan naroon ang butil at ang maliit na sisidlan sa loob ng kanyang damit. "Ano po ang gagawin ko ngayon?" tanong niya. Lumapit si Lunti at naupo sa nakausling ugat, tila nag-iisip ng malalim. "Simula bukas," marahan nitong sabi, "babawasan mo ang paggamit ng mahiwagang tubig." Napatingin agad si Nilo. "Pero, si nanay..." "Hindi ko sinabing ihinto mo," mahinahong putol ni Lunti.
Pero huwag araw-araw kung hindi kailangan. Nag-alala ang bata. Bakit po? Dahil may mga taong marunong makaramdam ng pagbabago, paliwanag ng duwende. Kapag masyadong mabilis ang paggaling ng iyong ina, mas lalong lalaki ang hinala nila. Unti-unting tumango si Nilo. Masakit man, naiintindihan niya. Saglit na natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay muling nagsalita si Lunti, mas mababa ang tinig. May isa pa akong ibibilin sa'yo. Napatingin si Nilo. Kung sakaling dumating ang araw na pilitit kanilang magsabi ng totoo. Sandaling huminto ang duwende. Huwag mong ipagtatanggol ang tubig gamit ang galit. Napakunot ang noo ni Nilo. Paano ko po ipagtatanggol? Bahagyang ngumiti si Lunti. Sa kabutihan, sagot nito. Iyon ang tunay na lakas na binabantayan ng punong ito. Hindi yun lubos na naintindihan ni Nilo, ngunit tumango pa rin siya. Maya-maya, napansin niyang tila mas maputla si Lunti kaysa dati. Lunti, ayos lang po kayo? Tanong niya. Bahagyang napabuntong hininga ang duwende. Kanina, sabi nito, napilitan akong gumamit ng kaunting lakas para malito ang isipan ng estranghero. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Ibig sabihin, napagod po kayo dahil sa akin? Umiling si Lunti. Bahagi iyon ng aking tungkulin. Ngunit kahit ganoon ang sinabi nito, ramdam ni Nilo na may kabayaran ang bawat paggamit ng hiwaga. Mas lalo siyang naging determinado. Mag-iingat po ako. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Ngumiti si Lunti, isang maliit ngunit tunay na ngiti. Alam ko, tugon nito. Kinagabihan, tahimik na umuwi si Nilo. Sinunod niya ang bilin. Isang patak pa rin ang ibinigay niya sa kanyang ina. Ngunit kinabukasan, nagpasya siyang huwag muna. Mas pinili niyang magtrabaho ng doble sa palengke upang may maipambili sila ng pagkain. Unti-unting natutunan ni Nilo ang mas mahirap na bahagi ng biyaya. Ang magtiis kahit may kakayahang magpagaan ng buhay. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, sa loob ng isang madilim na silid, nakaupo ang estrangherong lalaki sa harap ni Mang Rusto. Tahimik ang lalaki habang pinapaikot ang isang maliit na lumang anting-anting sa kanyang palad. Hindi ako nagkamali. Mababa nitong sabi. Napayuko si Mang Rusto, interesado. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang nagangat ng tingin ang lalaki. At ang batang iyon, dugtong niya, ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Sa labas, patuloy ang tahimik na gabi ng baryo. Ngunit para kay Nilo, ang simpleng pakikipagkaibigan sa isang mabuting duwende ay unti-unti nang nagiging lihim na kailangang ipaglaban. Maagang nagising si Nilo kinabukasan, ngunit iba ang pakiramdam niya ngayon. Hindi na lamang pagod ang nasa kanyang dibdib, may halong bigat ng pag-iingat. Tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang ina na mahimbing na natutulog. Mas maayos na ang paghinga nito kaysa mga nakaraang linggo. May bahagyang kulay na ang mga pisngi at hindi na ganoon kalalim ang mga guhit ng paghihirap sa muka. Napangiti si Nilo, ngunit panandalian lang. Naalala niya ang bilin ni Lunti. Kailangan niyang maghinay-hinay. Hindi siya nagpatak ng mahiwagang tubig ng umagang iyon. Sa halip, maaga siyang umalis ng kubo at dumiretso sa palengke upang maghanap ng mas maraming pagkakakitaan. Mas doble ang sipag niya. Nagbuhat siya ng sako ng sibuyas. Naglinis ng pwesto. Nagigib para sa mga tinderang matatanda. Sa tanghali, pagod na pagod siya, ngunit pinilit niyang tiisin. Ito ang mas mahirap na paraan, pero alam niyang ito ang mas ligtas. Habang nagpapahinga siya sa likod ng pwesto ni Aling Sela, may narinig siyang mga nag-uusap sa di kalayuan. Si Rusto raw may kasamang taga-ibang baryo. Talaga? Para saan daw? Hinanapan daw ng kung ano-anong kakaiba dito sa atin. Nanlamig ang likod ni Nilo. Hindi niya sinasadyang marinig,
Ngunit sapat na iyon upang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa sila tumitigil. Pag-uwi niya ng hapon, nadatnan niyang masigla ang kanyang ina. Nakapagsaing na ito at nakapag-init pa ng sabaw mula sa tirang gulay. "Anak, buti na lang nakaraos tayo ngayon," nakangiting sabi ng matanda. Napangiti si Nilo, pero may kirot sa dibdib niya. Hindi niya sinabi na may mas malaking unos na posibleng dumating. Kinagabihan, bumalik siya sa puno ng santol. Ngunit pagdating niya roon, may kakaiba. Tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa karaniwan. "Lunti," tawag niya. Walang sumagot. Bahagyang kumunot ang noo ni Nilo. Ilang hakbang pa ang ginawa niya palapit sa puno. "Lunti," ulit niya mas mahina. Biglang may marahang paggalaw sa ugat ng puno. Ngunit hindi iyon ang masiglang paglitaw na nakasanayan niya. Unti-unting lumitaw si Lunti, ngunit halatang nangihina. Mas maputla ang balat nito. Mabagal ang galaw, at ang dating maliwanag na aura sa paligid nito ay tila kumupas. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. "Lunti, ano pong nangyari sa inyo?" Marahang umupo ang duwende sa ugat, tila pagod. "May mga mata na masyadong matalas," mahina nitong sabi. "Mas marami akong ginamit na lakas kagabi upang takpan ang bakas ng hiwaga." Nabigla si Nilo. "Dahil po sa akin?" Umiling si Lunti, ngunit halatang nahihirapan. "Hindi mo kasalanan ang pagiging mabuti," sagot nito. Ngunit hindi gumaan ang pakiramdam ni Nilo. Lumapit siya, nag-aalala. "May magagawa po ba ako para sa inyo?" Saglit na natahimik ang duwende, na para bang pinag-iisipan ang isasagot. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. "May isang paraan," sabi nito. Napatuwid si Nilo. Sa likod ng bukiring ito, dugtong ni Lunti, may maliit na batis na bihira ng puntahan ng tao. Doon tumutubo ang halamang may mapusyaw na asul na dahon. Tahimik na nakinig si Nilo. "Kailangan ko ang 3 dahon nito," sabi ng duwende. "Makakatulong iyon upang maibalik ang lakas ko." Mabilis na tumango si Nilo. "Pupuntahan ko po ngayon din." Ngunit bago siya makaalis, marahang nagsalita si Lunti. "Mag-ingat ka." Napahinto si Nilo. "Hindi lang ikaw ang natutong magmasid," mahina nitong dagdag. At sa sandaling iyon, muling uminit ang maliit na butil sa bulsa ni Nilo. Banayad, ngunit sapat upang ipaalala na ang simpleng pagkuha ng dahon ay maaaring hindi na ganoon kasimple. Hindi na nag-aksaya ng oras si Nilo. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na sisidlan sa loob ng kanyang damit at sinigurong nakatali pa rin sa kanyang pulso ang mahiwagang hibla. Ramdam niya ang mahinang init ng butil sa kanyang bulsa. Hindi nagbabala ng matinding panganib, ngunit tila nagpapaalala na kailangan niyang maging maingat. Sumulyap siya kay Lunti. "Nandito lang po kayo," sabi niya. Mahinang tumango ang duwende. Halatang nanghihina pa rin ito, ngunit pilit na nananatil matatag. Tahimik na umalis si Nilo mula sa ilalim ng puno ng santol at tinahak ang likurang bahagi ng bukirin, ang lugar na bihira niyang puntahan noon. Habang lumalayo siya sa baryo, mas lalong nagiging masukal ang paligid. Matataas na damo, tuyong sanga sa lupa, at ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan. Habang naglalakad, pilit niyang inaalala ang sinabi ni Lunti. Ang halamang may mapusyaw na asul na dahon malapit sa maliit na batis. Ilang minuto pa ang lumipas nang marinig niya ang mahinang lagaslas ng tubig. Napahinto siya. Nakita na niya ang batis. Maliit lamang iyon, halos kasing lapad ng isang makitid na kanal, ngunit malinaw ang tubig at napapalibutan ng makakapal na halamang ligaw. Maingat siyang lumapit, pinagmamasdan ng paligid. Tahimik,
Walang ibang tao. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gilid ng batis at nagsimulang maghanap. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, nakita niya sa pagitan ng mga damo ay may halamang kakaiba ang kulay. Mapusyaw na asul ang mga dahon at tila may bahagyang kislap kapag tinamaan ang liwanag ng papalubog na araw. Eto na siguro, bulong niya. Maingat niyang inabot ang halaman. Isang dahon, 2, 3. Eksakto sa sinabi ni Lunti. Ngunit sa sandaling iyon, biglang uminit ang butil sa kanyang bulsa. Mas mainit kaysa kanina. Napatigil si Nilo. Unti-unti siyang napalingon sa likod. Tahimik ang paligid. Ngunit may kakaiba. May bakas ng yabag sa putik malapit sa batis. Hindi kanya. Sariwa. Nanlamig ang kanyang batok. Dahan-dahan siyang tumayo, mahigpit ang hawak sa 3 dahon. At doon niya narinig isang mahinang lagitik ng tuyong sanga mula sa likod ng makapal na damo. Hindi na siya nag-atubili. Mabilis ngunit tahimik siyang umatras palayo sa batis, pilit na hindi lumilikha ng ingay. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat hakbang. Pagkalayo niya ng ilang dipa, may boses na bumasag sa katahimikan. Mabilis kang kumilos, iho. Nanigas si Nilo. Unti-unti siyang napalingon. Mula sa likod ng matataas na damo, lumabas ang estrangherong lalaki. Ang parehong matalim ang tingin na matagal nang nagmamasid sa kanya. Hindi ito mukhang galit. Mas delikado. Mukha itong sigurado. Matagal na kitang sinusundan. Kalmadong sabi ng lalaki. Mahigpit na napahawak si Nilo sa mga dahon sa kanyang kamay. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Sagot niya, pilit na matatag. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Hindi mo kailangang magsinungaling, sabi nito. Alam kong hindi ka basta-bastang bata lang. Uminit lalo ang butil sa bulsa ni Nilo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang may hawak ang lalaki. Isang lumang anting-anting na bahagyang kumikislap sa dapit hapon. At ngayon, marami itong dugtong. Gusto kong malaman kung sino talaga ang tinutulungan mo. Nanatiling tuwid ang tayo ni Nilo kahit nanginginig ang kanyang mga daliri. Mahigpit niyang hawak ang 3 dahong asul, pilit na kinakalma ang sarili. Ramdam niya ang init ng butil sa kanyang bulsa at ang malamig na haplos ng mahiwagang hibla sa kanyang pulso. Parang parehong nagpapaalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit sa harap niya, malinaw ang panganib. Tahimik ang estrangherong lalaki. Pinapaikot ang lumang anting-anting sa kanyang daliri. Ang mga mata nito ay hindi mapakali. Tila sinusukat ang bawat galaw ni Nilo. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Ulit ni Nilo. Mas maingat ang boses. Ngunit hindi ito natinag. Sa halip, bahagyang lumapit ang lalaki. Sapat para marinig ni Nilo ang mabagal nitong paghinga. May kakaiba sa batang marunong magtago ng bakas, sabi nito. At lalo na sa batang kayang magpalakas ng may sakit. Nanikip ang dibdib ni Nilo. Alam na nito. Hindi lahat, pero sapat. Pinilit niyang huwag mapatingin sa bulsa kung saan naroon ang sisidlan. Saglit na natahimik ang lalaki, saka marahang nagsalita. Huwag kang mag-alala, sabi nito. Hindi ako kaaway. Kung hindi mo ako gagawing kaaway, hindi yon nakapagpagaan ng pakiramdam ni Nilo. Mas lalong uminit ang butil. Ibig sabihin, may mali. Uuwi na po ako, sabi ni Nilo, pilit na magalang. Sinubukan niyang humakbang palayo. Ngunit bahagyang gumalaw ang lalaki at humarang. Hindi agresibo pero sapat upang pigilan siya. Sandali lang, sabi nito. Tahimik ang batis sa kanilang paligid. Tila pati hangin ay nakikinig. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang kanyang kamay at ipinakita ang lumang anting-anting. Alam mo ba kung ano ito?
Tanong niya. Umiling si Nilo. Tagahanap, sabi ng lalaki. Hindi ito gumagana sa kahit sino. Nanlamig ang likod ng bata. Ibig sabihin, hinahanap siya nito. Kapag may malakas na hiwagang malapit, dugtong ng lalaki. Umiinit ito. Parang sinuntok ang sikmura ni Nilo. Sa sandaling iyon, may naalala siya. Ang bilin ni Lunti. Kung sakaling pilitin ka nilang magsabi ng totoo, huwag mong ipagtatanggol ang tubig gamit ang galit. Huminga ng malalim si Nilo. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Wala po akong gustong itago, sabi niya, tapat ang tingin. Gusto ko lang pong matulungan ang nanay ko. Iyon ang totoo. Hindi siya nagsinungaling. Hindi rin niya ibinunyag ang lihim. Saglit na natahimik ang estranghero. Sa unang pagkakataon, may bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Parang may nakitang hindi niya inaasahan. Mahina nitong bulong. Unti-unti nitong ibinaba ang kamay na may hawak na anting-anting. Hindi na ito humarang. Umuwi ka na, sabi nito. Nanatiling alerto si Nilo, ngunit hindi na siya nag-atubili. Dahan-dahan siyang lumakad palayo. Pinipigilang tumakbo kahit gustong-gusto na ng kanyang katawan. Pagkalayo niya ng ilang hakbang, saka muling nagsalita ang lalaki mula sa likod. Iho, napahinto si Nilo. Mag-ingat ka, dagdag nito. Hindi lang ako ang naghahanap ng hiwaga. Nanikip ang dibdib ni Nilo. Hindi na siya lumingon. Mabilis ngunit tahimik siyang naglakad pabalik sa bukirin, mahigpit pa ring hawak ang 3 dahon. Pagdating niya sa puno ng santol, agad siyang napaluhod sa tabi ng ugat. Lunti, tawag niya, hingal. Agad lumitaw ang duwende, ngunit nang makita ang mukha ni Nilo, lalo itong naging seryoso. Nakita ka niya, sabi nito. Tumango si Nilo at iniabot ang 3 dahon. Pero pinalampas niya ako. Maingat na kinuha ni Lunti ang mga dahon, ngunit hindi ito ngumiti. Sa halip, marahan itong sinabi ang mga salitang muling nagpalamig sa gabi. Kung pinalampas ka niya, ibig sabihin, mas lalo ka na niyang babantayan. Tahimik ang gabi sa ilalim ng puno ng santol. Nakaluhod si Nilo habang maingat na tinatanggap ni Lunti ang 3 mapusyaw na asul na dahon. Kita sa maliit na mukha ng duwende ang pagod, ngunit may bahagyang ginhawang sumilip sa kanyang mga mata. Salamat, mahina nitong sabi. Dahan-dahang inilatag ni Lunti ang mga dahon sa ibabaw ng nakausling ugat. Marahan nitong ipinatong ang mga palad sa ibabaw ng mga ito at pumikit. Hindi man marinig ni Nilo ang anumang kakaiba. Napansin niyang bahagyang kumislap ang mga dahon. Parang may malamlam na liwanag na hinihigop ng duwende. Ilang sandali ang lumipas. Pagmulat ni Lunti ng mga mata, mas may kulay na ang kanyang balat. Hindi pa ito ganap na malakas, ngunit malinaw na nabawasan ang kanyang panghihina. Napabuntong hininga si Nilo sa ginhawa. Mas maayos na po kayo, sabi niya. Bahagyang tumango si Lunti, dahil sayo. Ngunit agad ring naging seryoso ang ekspresyon nito. Sabihin mo sa akin ang lahat, utos nito, mahina ngunit matatag. At ginawa nga ni Nilo. Isinalaysay niya ang nangyari sa batis, ang pagsulpot ng estranghero, ang anting-anting nito, at ang mga salitang binitiwan bago siya pinaalis. Tahimik na nakinig si Lunti hanggang matapos ang bata. Nang matapos si Nilo, matagal na hindi nagsalita ang duwende. Mas mabigat ang hangin ngayon. Mas malinaw na, bulong ni Lunti. Kinabahan si Nilo. Ano po? Dahan-dahang tumingin ang duwende sa direksyon ng baryo. Hindi siya simpleng tagahanap, sabi nito. Isa siyang bantay ng mga lumang bagay. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Masama po ba siya? Umiling si Lunti. Hindi kinakailangang masama, sagot nito. Pero kapag naniwala siyang ang hiwaga ay nasa maling kamay, kukunin niya iyon. Parang kinurot ang puso ni Nilo. Mahigpit niyang hinawakan ang sisidlan sa loob ng kanyang damit. Hindi ko naman po ginagamit sa masama.
Mahina niyang sabi. Tama, sabi ni Lunti. At iyon ang dahilan kung bakit hindi kanya pinigil. Saglit na natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay marahang nagsalita muli ang duwende. Pero may problema. Napatingin agad si Nilo. Kapag mas lalo kang gumamit ng hiwaga, dugtong ni Lunti, mas lalong lalakas ang bakas na iniiwan nito. Unti-unting bumigat ang dibdib ng bata. Ibig sabihin, habang tinutulungan niya ang kanyang ina, mas lumalaki ang panganib. Napansin iyon ni Lunti. Hindi pa huli ang lahat, sabi nito. May paraan para humina ang bakas. Bahagyang nabuhayan si Nilo. Ano po ang gagawin ko? Lumapit ang duwende at tumalon pababa sa ugat. Sa susunod na 3 araw, paliwanag nito. Gamitin mo ang tubig para tumulong sa iba, hindi lang sa iyong ina. Napakunot ang noo ni Nilo. Sa iba po? Tumango si Lunti. Ang hiwaga, sabi nito, kapag ginagamit sa kabutihan ng marami, mas nagiging tahimik ang bakas. Unti-unting naunawaan ni Nilo. Hindi ito tungkol sa pagtitipid lang. Tungkol ito sa kung paano niya gagamitin ang biyaya. Mahigpit siyang tumango. Gagawin ko po. Ngunit bago pa siya makatayo, biglang uminit ang butil sa kanyang bulsa. Pareho silang napatingin sa direksyon ng baryo. Mas malakas kaysa dati. Mas malapit. Mabagal na nagsalita si Lunti, mababa ang tinig. May paparating. At sa di kalayuan, sa madilim na landas papunta sa bukirin, may aninong papalapit. Hindi gumalaw si Nilo. Mahigpit ang hawak niya sa sisidlan sa loob ng kanyang damit habang patuloy na umiinit ang butil sa kanyang bulsa. Hindi na ito simpleng babala. Parang may naglalakad na panganib palapit sa kanila. Sa tabi niya, tumahimik si Lunti. Manatili kang kalmado, pabulong nitong sabi. Mula sa madilim na landas, unti-unting luminaw ang anyo ng papalapit na anino. Hindi si Mang Rusto. Hindi rin ang estrangherong tagahanap. Isang matandang babae ang lumabas sa dapit hapon. Payat, nakayuko ng bahagya at may dalang maliit na bayong. Kilala siya ni Nilo, si Aling Puring, ang tahimik na balo na nakatira sa dulo ng baryo. Madalas itong may ubo at bihirang makita sa palengke. Dahan-dahang lumapit ang matanda, tila hirap sa paghinga. Napakunot ang noo ni Nilo. Bakit uminit ang butil? Hindi naman mukhang may masamang balak ang matanda. Marahang nagsalita si Lunti sa tabi niya. Hindi siya panganib, sabi ng duwende. Pero malapit na siyang maubusan ng lakas. Biglang naunawaan ni Nilo. Ang butil ay hindi lang pala babala sa masama, kundi pati sa matinding pangangailangan. Lumapit pa si Aling Puring sa kanapahinto nang makita si Nilo. Iho, ikaw ba yan? Mahina nitong tanong, halos paos. Opo, Aling Puring, magalang na sagot ni Nilo. Hinihingal ang matanda. Pasensya na. Napadaan lang ako. Parang umiikot ang paningin ko. Napatingin si Nilo kay Lunti. Tahimik ang duwende, ngunit marahan itong tumango. Naalala ni Nilo ang sinabi nito kanina. Gamitin mo ang tubig para tumulong sa iba. Huminga siya ng malalim. Aling Puring, sandali lang po, sabi niya. Maingat niyang inilabas ang maliit na sisidlan. Tinakpan ang galaw ng katawan para hindi halata. Mula rito, nagpatak siya ng isang patak sa lumang tabo ng tubig na dala ng matanda. Uminom po muna kayo, sabi niya. Hindi na nagtanong si Aling Puring. Nanginginig ang kamay nitong tumanggap ng tabo at dahan-dahang uminom. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos, napapikit ang matanda. Huminga ito ng mas malalim. Unti-unting nawala ang panginginig ng kamay. Napamulagat si Nilo. Hindi ito kasing bilis ng epekto sa kanya noon, ngunit malinaw. Gumagaan ang lagay ng matanda.
Parang gumaan ang dibdib ko. Bulong ni Aling Puring, nagtataka. Ngumiti lang si Nilo. Magpahinga po kayo pag-uwi. Punong-puno ng pasasalamat ang mga mata ng matanda. Napakabuti mong bata. Dahan-dahan itong nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Matagal na napatitig si Nilo sa papalayong anyo nito. Sa tabi niya, marahang nagsalita si Lunti. Naramdaman mo ba? Napatingin si Nilo. Ano po? Humina ang bakas, sabi ng duwende. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng bata. Ibig sabihin, gumagana. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang uminit muli ang butil. Mas matindi, mas matalim. Pareho silang napalingon sa madilim na bahagi ng landas. At doon, sa ilalim ng anino ng mga puno, nakatayo ang estrangherong lalaki. Tahimik, nagmamasid. At sa pagkakataong ito, parang nakita niya ang lahat. Nanlamig ang batok ni Nilo. Ang estrangherong lalaki ay nakatayo lamang sa gilid ng landas, kalahating natatakpan ng anino ng mga puno. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nagsasalita. Ngunit ang mga mata nito ay malinaw na nakatutok kay Nilo at sa espasyong katabi niya kung saan naroon si Lunti. Mas lalong uminit ang butil sa bulsa ng bata. Sa tabi niya, napansin ni Nilo na bahagyang nanigas si Lunti. Lunti, pabulong niyang sabi. Mahinang sumagot ang duwende, halos hindi gumagalaw ang labi. Mas malakas ang pakiramdam niya kaysa inaakala ko. Nanikip ang dibdib ni Nilo. Ibig sabihin, baka hindi na sapat ang pagtatago. Maya-maya, dahan-dahang lumakad palapit ang estranghero. Hindi nagmamadali, hindi agresibo. Ngunit bawat hakbang nito ay parang bumibigat ang hangin sa paligid. Huminto ito ilang dipa mula kay Nilo. Magandang gabi ulit, iho. Kalmadong bati nito. Pinilit ni Nilo na maging magalang. Magandang gabi po. Tahimik na pinagmasdan siya ng lalaki. Pagkatapos ay marahang nagsalita. May napansin akong kakaiba kanina, sabi nito. May tinulungan kang matanda. Hindi sumagot si Nilo. Hindi rin siya nagsinungaling. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ng lalaki. Hindi ngiti, kundi tila pagkumpirma ng isang hinala. Hindi masama ang ginagawa mo, dugtong nito. Sa totoo lang, bihira iyon. Nagulat si Nilo. Hindi niya inaasahan ang ganong tono. Ngunit hindi pa rin nawawala ang init ng butil. Ibig sabihin, may panganib pa rin. Muling nagsalita ang lalaki. Mas mababa ang boses. Pero may dapat kang maintindihan, sabi nito. Ang hiwagang hawak mo, hindi lang nakakatulong. Nanikip ang dibdib ni Nilo. Dahan-dahang inilabas ng estranghero ang lumang anting-anting at ipinakita iyon sa mahinang liwanag ng gabi. Bahagya itong kumikislap. May mga bagay na naaakit sa ganyang uri ng hiwaga. Dugtong nito. Mga bagay na hindi ko kayang bantayan at lalong hindi mo kayang labanan. Tahimik ang paligid. Mabagal ang paghinga ni Nilo. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang mariing nakatingin si Lunti sa lalaki. Tila sinusukat ito. Maya-maya, nagsalita ang duwende, ngunit sa tinig na tanging si Nilo lang ang nakakarinig. Hindi siya nagsisinungaling. Bahagyang napamulagat si Nilo. Nagpatuloy ang estranghero. Kung ipagpapatuloy mo yan, sabi nito, darating ang araw na may mas masahol pa sa akin ang susunod sa bakas mo. Tahimik na nag-isip si Nilo. Pagkatapos ay naglakas loob siyang magsalita. Kung titigil po ako, sabi niya, may masasaktan naman. Matagal siyang tinitigan ng estranghero. Sa unang pagkakataon, may bahagyang paggalang na sumilip sa mga mata nito. Matigas ang loob mo, sabi nito. Ibinaba nito ang anting-anting. Hindi kita pipigilan, dagdag nito. Pero kapag dumating ang oras na hindi mo na kaya, hanapin mo ako. Nagulat si Nilo.
Bakit po ninyo ako tutulungan? Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay mahina itong sumagot. Dahil bihira ang batang marunong gumamit ng hiwaga nang hindi nagiging sakim. Hindi na ito nagtagal. Marahan itong tumalikod at naglakad palayo sa dilim ng landas. Matagal na nakatayo si Nilo bago siya nakahinga ng maluwag. Sa tabi niya, napabuntong hininga si Lunti. Mas komplikado siya kaysa inaakala ko, sabi ng duwende. Napatingin si Nilo sa direksyong nilakaran ng lalaki. Sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman niya, kundi ang pakiramdam na ang mundo ng hiwaga sa paligid niya ay mas malawak at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya noong unang maupo siya sa ilalim ng puno ng santol. Hindi agad umalis si Nilo sa ilalim ng puno ng santol. Matagal siyang nakatayo roon, nakatitig sa direksyong nilakaran ng estranghero. Unti-unti nang lumalamig ang butil sa kanyang bulsa, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatili. Sa tabi niya, marahang nagsalita si Lunti. Hindi siya kaaway. Sa ngayon, sabi ng duwende. Napabuntong hininga si Nilo. Pero delikado pa rin po, no? Tumango si Lunti. Tama ang sinabi niya. Dugtong nito. May mga nilalang na naaakit sa ganitong uri ng hiwaga. Napalingon si Nilo. Mga nilalang? Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, tumingin ito sa madilim na bahagi ng bukirin na parabang may naaalalang matagal nang nakabaon sa panahon. Hindi lahat ng naghahanap ay tao. Mahina nitong sabi. Nanlamig ang likod ni Nilo. Saglit na natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay pinilit ni Nilo ang sarili na tumayo ng tuwid. Pero kailangan ko pa rin pong tumulong. Bahagyang ngumiti si Lunti. May halong pag-aalala at paghanga. Alam ko, sabi nito. At iyon ang dahilan kung bakit ka pinili ng puno. Napakunot ang noo ni Nilo. Pinili po? Tumango ang duwende. Hindi lahat nakakakita sa amin. Paliwanag nito. At lalong hindi lahat ay pinagkakatiwalaan ng hiwaga ng santol. Tahimik na sinalo ni Nilo ang mga salitang iyon. May kung anong gumalaw sa loob ng kanyang dibdib. Hindi yabang, kundi pananagutan. Maya-maya, nagsalita muli si Lunti. Simula bukas, sabi nito, maghanap ka ng mga taong tunay na nangangailangan. Tumango si Nilo. Gagawin ko po. At isa pa, dugtong ng duwende, mas seryoso ang tono. Huwag mong kalimutan ang sarili mo. Napatingin ang bata. Ang batang ubos ang lakas, sabi ni Lunti, ay hindi makakatulong ng matagal. Dahan-dahang tumango si Nilo. Ngayon niya lang napansin, kahit may mahiwagang tubig, napapagod pa rin siya sa maghapon na trabaho. Kinagabihan, umuwi siya sa kubo na may halong pagod at bagong pag-iingat sa puso. Ngunit pagdating niya sa bakuran, napahinto siya. May liwanag sa loob ng kanilang kubo. Hindi iyon galing sa maliit nilang lampara. Nanikip ang dibdib ni Nilo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. At doon, may taong kausap ang kanyang ina, si Mang Rusto. Nanigas si Nilo sa labas ng kanilang kubo. Sa siwang ng dingding, malinaw niyang nakita si Mang Rusto na nakaupo sa lumang bangko sa loob. Nakaharap ito sa kanyang ina, na tila naguguluhan ngunit pilit na magalang. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Nilo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bulsa. Mainit ang butil. Ibig sabihin, may masamang balak. Sa loob ng kubo, narinig niya ang boses ni Mang Rusto. Malambing, ngunit may pilit na himig. Kumusta na ang pakiramdam mo, Aling Pasing? Tanong nito. Mahinang sumagot ang kanyang ina. Mas maayos na po. Salamat sa Diyos. May bahagyang katahimikan. Pagkatapos ay muling nagsalita ang matanda. Napansin ko kasi, sabi ni Mang Rusto, parang ang bilis ng galing mo nitong mga nakaraan. Nanikip ang dibdib ni Nilo.
Dahan-dahan siyang umikot sa gilid ng kubo at marahang binuksan ang pinto. "Magandang gabi po," maingat niyang sabi. Sabay na palingon ng dalawa. Ngumiti ang kanyang ina. "Ay anak, nandito si Mang Rusto. Nangamusta lang." Ngunit ang mga mata ni Mang Rusto ay hindi ngumingiti. Matalim, mapanuri. "At eto na pala ang masipag mong anak," sabi nito. Lumapit si Nilo at magalang na tumango. "Magandang gabi po." Tahimik na pinagmasdan siya ni Mang Rusto mula ulo hanggang paa, parang may hinahanap na bakas. Ramdam ni Nilo ang init ng butil. Mas malakas ngayon. "Late ka na umuwi, iho," sabi ng matanda. "Opo, galing lang po sa pagtulong," sagot ni Nilo, pinipiling simple ang tono. Saglit na natahimik ang silid. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Mang Rusto. "Alam mo," sabi nito, "may mga nagsasabi na may kakaibang nangyayari sa baryo nitong mga nakaraan." Hindi sumagot si Nilo. Hindi rin siya gumalaw. "May mga gumagaling daw na hindi maipaliwanag," dugtong ng matanda. Nanlamig ang hangin sa loob ng kubo. Sa gilid ng paningin ni Nilo, nakita niyang bahagyang kumilos ang kanyang ina. Tila kinakabahan na rin. Huminga ng malalim si Nilo. Naalala niya ang bilin ni Lunti. Huwag ipagtanggol ang hiwaga gamit ang galit. Kaya mahinahon siyang sumagot. Baka po nagkataon lang. Matagal siyang tinitigan ni Mang Rusto. Napakabagal ng mga segundo. Pagkatapos, bahagyang ngumiti ang matanda. "Siguro nga," sabi nito. Ngunit hindi naniwala ang mga mata nito. Maya-maya, tumayo si Mang Rusto at inayos ang kanyang sombrero. "Sige, mauuna na ako," sabi nito sa ina ni Nilo. "Nag-alala lang ako." Lumakad ito papunta sa pinto. Pagdaan sa tabi ni Nilo, bahagya itong huminto. At sa mahinang boses na tanging si Nilo lang ang nakarinig, bumulong ito. "Hindi ako titigil, iho." Nanigas ang bata. Hindi na lumingon si Mang Rusto. Tahimik itong naglakad palabas sa gabi. Nang tuluyang mawala ang yabag nito, saka lang napaluhod si Nilo sa sahig, mahigpit ang hawak sa kanyang bulsa. Sa kanyang tabi, nag-aalalang nagsalita ang kanyang ina. "Anak, may problema ba?" Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Nilo. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang lihim na matagal niyang naitatago ay unti-unti nang nauubos ang oras. Hindi agad nakasagot si Nilo. Nakatitig lang siya sa sahig habang unti-unting lumalamig ang butil sa kanyang bulsa. Ngunit ang kaba sa dibdib niya ay hindi humuhupa. Alam niyang hindi basta-basta ang binitawang salita ni Mang Rusto. "Hindi ako titigil." Parahang lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang balikat niya. "Anak, may gumugulo ba sa'yo?" Malumanay nitong tanong. Nag-angat ng tingin si Nilo. Pagod ang mukha ng kanyang ina, ngunit may malinaw na pag-aalala sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, muntik na niyang sabihin ang lahat. Ang puno ng santol, si Lunti, ang mahiwagang tubig, at ang panganib na papalapit. Ngunit naalala niya ang babala. Mas maraming makakaalam. Mas lalakas ang bakas. Piliting ngumiti si Nilo. "Wala po, ma," sabi niya. "Nagulat lang po ako na may bisita." Hindi tuluyang naniwala ang matanda, ngunit hindi na ito nag-usisa. "Sige na," sabi nito. "Magpahinga ka na. Maaga ka na naman bukas." Tumango si Nilo. Kinagabihan, matagal siyang nakahiga ngunit hindi makatulog. Nakatingin siya sa bubong ng kubo habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Mas humihigpit ang paligid. Mas lumalapit ang panganib. At hindi na sapat ang basta pag-iingat lamang. Bago pa sumikat ang araw kinabukasan, tahimik na bumangon si Nilo at lumabas ng kubo. Diretso siya sa puno ng santol. Pagdating niya roon, hindi na niya kinailangang tumawag. Nandoon na si Lunti, nakaupo sa ugat, tila hinihintay siya. "Dumating na siya sa inyo kagabi," sabi agad ng duwende.
Tumango si Nilo at naupo sa tabi ng ugat. Hindi na po siya titigil, mahina niyang sabi. Tahimik na nag-isip si Lunti. Mas mabigat ang hangin ngayon kaysa mga nakaraang gabi. Maya-maya, nagsalita ang duwende. Panahon na para maghanda ka, sabi nito. Napatingin si Nilo. Para saan po? Dahan-dahang tumayo si Lunti. Para sa araw na may magtatangkang kunin ang hindi kanila. Nanlamig ang likod ni Nilo. Anong gagawin ko? Tanong niya. Lumapit ang duwende at tumalon pababa sa ugat. Mula sa likod nito may inilabas itong maliit na bagay. Isang munting-anting gawa sa kahoy ng santol, simple lamang, nakatali sa manipis na hibla. Iniabot ito ni Lunti kay Nilo. Isuot mo ito sa leeg, sabi nito. Maingat na tinanggap ni Nilo ang anting. Para saan po ito? Hindi ito panlaban, paliwanag ni Lunti. Ito ay pananggalang. Dahan-dahang isinuot ni Nilo ang anting sa kanyang leeg. Sa sandaling dumikit ito sa kanyang balat. May banayad na init na kumalat sa kanyang dibdib. Napasinghap siya. Lunti. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang uminit ng matindi ang butil sa kanyang bulsa. Mas matindi kaysa dati. Mas matalim. Pareho silang napalingon sa direksyon ng baryo. Mabagal na nagsalita si Lunti, mababa ang boses. Hindi na lang si Mang Rusto ang gumagalaw. Nanikip ang dibdib ni Nilo. Sa di kalayuan, mula sa daang papasok sa baryo, may 3 aninong papalapit. Nanlamig ang paligid sa ilalim ng puno ng santol. Nakatayo si Nilo, mahigpit ang hawak sa maliit na anting na nakasabit na ngayon sa kanyang leeg. Ramdam niya ang banayad na init nito. Parang may tahimik na bantay na nakadikit sa kanyang dibdib. Sa harap nila, patuloy na lumilinaw ang 3 anino sa landas papasok ng baryo. Mas lalong uminit ang butil sa bulsa ni Nilo. Lunti, pabulong niyang sabi. Tahimik na nakamasid ang duwende, seryoso ang muka. Mga tagasunod, mahina nitong tugon. Unti-unting luminaw ang mga papalapit. Si Mang Rusto ang nasa unahan, ngunit iba ang anyo nito ngayon. Hindi na ito mukhang basta mausis ang matanda. Mas matigas ang tindig, mas determinado ang hakbang. Sa likod niya, ang estrangherong tagahanap at may kasama pa silang isa. Isang lalaking balot sa maitim na balabal, nakayuko ang ulo, at may hawak na mahabang baston na tila may ukit na lumang simbolo. Nanikip ang dibdib ni Nilo. Hindi na ito simpleng pagmamatsyag. Lumapit pa ang 3 hanggang sa huminto sila ilang dipa mula sa puno ng santol. Naunang nagsalita si Mang Rusto. Iho, sabi nito, may pilit ng ngiti. Mukhang may dapat na tayong pag-usapan. Tahimik si Nilo. Sa tabi niya, nanatiling hindi nakikita si Lunti. Ngunit ramdam ng bata ang tensyon sa maliit na nilalang. Sumunod magsalita ang estrangherong tagahanap. Kalmado ang boses. Huwag kang matakot, sabi nito. Hindi kami naparito para saktan ka. Ngunit hindi lumalamig ang butil. Ibig sabihin, may hindi pa rin tama. Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang lalaking may balabal. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Mababa at magaspang ang tinig. Ang hiwagang dala mo, bata, sabi nito, ay hindi na dapat manatili sa iyo. Parang bumigat ang hangin. Mahigpit na napahawak si Nilo sa anting sa kanyang leeg. Naalala niya ang lahat. Ang gutom. Ang puno. Ang kabutihan ni Lunti. Ang paggaling ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Hindi ko ito ginagamit sa masama. Tahimik ang 3. Nagpatuloy si Nilo, mas matatag ang boses. Tinutulungan ko lang ang may kailangan. Matagal na tinitigan siya ng estrangherong tagahanap. Sa mga mata nito,
may bakas ng paggalang. Ngunit ang lalaking may balabal ay hindi natinag. Hindi sapat ang mabuting hangarin, malamig nitong sabi. Maraming hiwaga ang nagsimula sa ganyang dahilan at nagtapos sa kapahamakan. Sa gilid, mahigpit na napakuyom ang kamay ni Nilo. Sa tabi niya, marahang bumulong si Lunti, tanging siya lang ang nakarinig. Panindigan mo ang puso mo. Unti-unting tumuwid ang tindig ng bata. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nagsalita siya ng walang pag-aatubili. Kung gusto ninyong kunin ito, sabi ni Nilo, patunayan ninyo muna na mas makakatulong kayo kaysa sa ginagawa ko. Nanahimik ang buong bukirin. Umihip ang hangin sa mga dahon ng santol. At sa unang pagkakataon, ang batang minsang gutom at pagod lang ay tumayong handang ipaglaban ang biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Wakas.